In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Makar. You say it every day. At nawa ito na nga ang maging motto mo sa iyong buhay na lagi mong sabihin, ikaw ay sobrang pinagpala ng ating Diyos dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. So let's begin, and our lesson is entitled Disciples Humility, or sa Tagalog ay ang pagpapakumbaba ng isang anak o tagasunod ng Diyos na buhay. And let's read from the verse. Our key text is from Mark chapter 10 verse 43 in the Message. Sabi niya doon, whoever wants to be great must become a servant. Kung sino daw ang gustong maging tanyag o sikat o kilala, ay kailangan mo nang maging servant or alipin or mababa. Matthew chapter 7 verse 20 sa NLT naman, yes, the way to identify a tree or a person is by the kind of fruit that it produce. So sa madaling salita, sa bunga makikilala kung ang isang tao nga ay tunay na lingkod o hindi. Is that clear mga kapatid? Sabi po ni Martin Luther, isang reformer, God does not need your good works, but your neighbors does. Sapagkat hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang ating mga paglilingkod. Tama ba mga kapatid? Bakit pastor? Kasi ikaw pa lang okay na sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpasya ka na sumunod sa Kanya, okay na yun sa Diyos. Pero nung ikaw ay iligtas niya, hindi ka pumayag na basta ligtas ka lang, kundi naging mapagpasalamat ka at ang iginanti mo ay ano? Paglilingkod sa Kanya. At paano mo pinaglingkuran ng Diyos? Nagbibigay ka ba sa langit ng iyong mga pananalapi? Hindi po eh. Anong ibig sabihin mo? Naglilingkod ka sa pamamagitan ng iyong kapwa. Sabi nga natin kapwa. Yan. Amen po? Sapagkat kung ano man ang gawin natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa ating Diyos na buhay. Matthew 25 verse 40, sabi diyan, the king will answer them, I can guarantee this truth, whatever you did for one of my brothers or sisters, look at that, no matter how unimportant they seem, look at that, you did for me. No? So kahit na hindi masyadong mahalaga, inabutan mo lang ang iyong kapwa, lalo ang mga kapatiran ng isang basong tubig, o kaya ay pinairam mo ng 5 piso, no? Kahit gaano pa kaliit yan, o 1 kilong bigas, brothers and sisters, ang sabi ng Panginoon, kahit hindi masyadong mahalaga, ginawa mo yon para sa Diyos at gagantihan ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Sige, palapakan nga po natin ang ating Diyos. Sabi po dyan, next, we serve God by serving others. Amen? The world defines greatness in terms of power, possession, prestige, and possession. Kaya naman po, kung wala kang mga bagay na nabanggit ko, kagaya ng power or possession, hindi ka mayaman, hindi ka makapangyarihan, you are just useless as anyone else, sapagkat yun ang tingin ng tao sa atin. Sapagkat ang mundo, ang kaisipan ng mundo ay me first. Diba? Ako muna. Tama ba mga kapatid? Kaya kung may mahihita sila sa'yo at kung okay ka sa kanila, magiging okay ka rin sa kanilang paningin. Sila ang maghahabol sa'yo at lagi kang lalapitan sapagkat ikaw nga ay sikat or popular sa mata ng iba. Kaya pansinin natin, kapag ikaw ay umaasenso, ikaw ay gumagaling, marami din ang lumalapit sa iyo. Pero the moment na nawawala ang mga bagay na yan sa iyo, unti-unti ring nawawala ang mga tao. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Naranasan nyo po ba yon? Yan. That's why acting like a servant is not a popular concept. Walang tao ang gusto na naglilingkod siya. Gusto niya siya ang pinaglilingkuran. Pero binali ng Panginoong Yesus ang kasabihan na ito na minsan niyang tanungin ang kanyang mga alagad. Mark chapter 9 verse 33 to 35. Sabi diyan, they came to Capernaum and
After going indoors, Jesus asked his disciple, nagtanong ang Panginoon, "What were you arguing about on the road?" Anong pinagtatalunan nyo habang naglalakad tayo? But they would not answer him because on the road, they had been arguing among themselves about who was, ano daw ang kanilang pinagtatalunan? Who was the greatest? Sino daw ang pinakasikat or tanyag o pinakamataas sa kanila? 35, Jesus sat down, called the 12 disciples, and said to them, no, inupuan ng Panginoong Yesus, halika kayo, sabi niya, whoever wants to be first must be must place himself last of all and be the servant of all. Amen po ba mga kapatid? Kung gusto mong maging una sa puso ng Diyos, dapat unahin mo muna ang iba. Amen mga kapatid? Isipin mo muna ang iba. Mahalin mo muna ang iba bago ang iyong sarili. Sapagkat sabi nga ni Pastor Gani, true love is never selfish. Tama ba mga kapatid? Kung totoong pagmamahal na yan, hindi mo iintindihin ang sarili mo, bagkos iintindihin mo ang iba. Ganun ka ba mag-isip mga kapatid? Amen. However, Jesus measured greatness in terms of service, not status. Let me repeat that. Ang Panginoong Yesus, sinusukat niya ang pagiging great or tanyag in terms of service or paglilingkod, not status. God determines your greatness by how many people you serve, not by how many people serve you. Amen mga kapatid? Amen po ba? Gusto ng Diyos na makita ilang mga tao na ang naabot mo, ilang tao nang napaglingkuran mo, ilang tao nang nadala mo sa Panginoon, hindi yung kung ilang tao ang naglilingkod sa iyo. Aminin man natin o hindi mo gustong ikaw ang nagpapaypay. Tama? Ang gusto mo, ikaw ang pinapaypayan. Paypayan mo naman yung katabi mo sapagkat medyo hindi pa dumarating yung in-order nating aircon eh. Amen mga kapatid? Amen po ba? Mas gusto mo na ikaw ang pinaghahainan kaysa ikaw ang maghahain. Mas gusto mo na ikaw ang pinagluluto kaysa magluto ka para sa iba. Mas gusto mo na ikaw ang pinaglalaba kaysa maglaba ka sa iba. Or mas gusto mong na-asikaso ka kaysa asikasuhin mo ang iba. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Yan. Kung noon ang mga alagad ay nagpapagalingan, hindi na po ito bago. Tama ba? Kaya nga po, kahit mga Christians noon at ngayon ay laging nagpapagalingan. Everyone wants to lead. No one wants to be a servant. We would rather be generals than privates. Kaya po yung iba gustong kumabit po sa mga big churches or mega churches. Bakit? Para makapwesto po sila. Sapagkat malaki talagang pakinabang pag ikaw nga ay nasa malalaking mga simbahan. At may mga nakita nga po ako at kakilala ng mga musicians or mga manunugtog na iniwan yung kanyang kawawang pastor at sumama doon sa sikat at malaking church kasi doon malaki ang congregation, magaganda ang mga gamit, at higit sa lahat, merong allowance. Are you with me, kapatid? Bakit? Kasi ang hinahanap marahil ay hindi natin alam, baka kasikatan, hindi ang maglingkod sa maliliit na tao at sa simbahan. Are you with me? Kayo po ba'y masaya sapagkat kayo po'y naglilingkod sa maliit na simbahan? Palapakan nga natin ang Diyos. At kung loobin man ng Diyos na lumaki ang simbang ito, may pagmamalaki mo na dati galing kami sa kubo, pero ngayon, isang malaking building na marami ang sumasamba sa spirito at katotohanan sa Diyos natin. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Leaders eat last. Ito po ang lagi kong sinasabi sa ating mga leaders. Amen na kapatid? Maliit na bagay, pero madalas po, dito ay nagpapakita that you care. Amen na kapatid? You care about the needs of your brethren and actively trying to serve them first instead of serving yourself. Kaya anong nangyayari? Pag inuna mo ang kapatiran, may magandang balik yan. Sabi sa katabi, may magandang balik yan. Malalaman mo tuloy na leader na ang isang tao, lalo sa church, pagka may kainan,
dito ka na. Sabi, dito na lang ako. Sige, mauna ka na. Makita lang kitang busog, masaya na ako. Narinig niyo na yung mga kapatid? Which is true. Bakit? Kasi meron ka na ng puso ng pagiging leader. Are you with me? Sapagkat pag idinikit mo ang mga titulo, kagaya ng boss, di ba? Boss, yan, boss, manager, CEO, doctor, engineer, mayor, o kaya principal, ganito, ganyan. Hierarchy leadership po iyon. At dapat sumunod ka sa kanila kasi dapat sumunod ka sa kanila. Mataas sila eh. Are you with me, kapatid? Pero pag dinikit mo naman ang title na pastor, brother, sister, ang tawag dyan, servant leaders. Automatic po yon. Amen po, mga kapatid? Amen po ba? You eat last. Kaya nga po, marami po ang ayaw maging leader. Kasi pagdating ng kainan, naku, baka maubusan ako. Ba't ka natatakot? Kasi alam mo naman na ang Diyos hindi ka pagkukulangin. Can you amen? So, I'll just discuss this next time if we have time. The traditional leadership versus servant leadership structure. Dalawa pong magkaiba po ang leadership na yan. Ang leadership ng mundo kontra sa leadership ng ating Diyos sa Biblia. Now, hindi naman masama ang pagiging leader, pero dapat pag leader ka, ikaw ay servant leader. Sabihin natin, servant leader. Yan. Kagaya mismo ni Lord Jesus, di ba? Kahit Panginoon na siya, hari ng mga hari, Diyos at Panginoon, pero ano nangyari? Naglingkod pa rin siya sa mga tao kagaya natin. Amen po mga kapatid? Na-appreciate nyo po ba yun? Bumaba ang Diyos sa ating mababang kalagayan para abutin tayo at maglingkod sa Kanya. Sapagat pag ikaw ay servant leader, nakadikit palagi dyan ang katangian ng pagiging humble or humility. Sabi nga natin, humility. Yan ang katangian ng isang servant leader. Sabi ni Matthew sa ibang perspektibo, Matthew 23 verse 11, the greatest one among you must be your servant. 12, whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbled himself will be made great. Amen mga kapatid? Yung mga nagpapakataas, sila ang ibinababa, at ang mga nagpapakababa, may pangako ang Diyos, sila naman ang itataas. Amen po mga kapatid? While knowing your shape is important for serving God, having the heart of a servant is even more important. Remember, God shaped you for service, not for self-centeredness. Without a servant's heart, you will be tempted to misuse your shape for personal gain. No? Kaya ang pagiging servant leader natin, ang katangian ng bawat Kristiyano na dapat ay meron tayo, ay dapat sabi mo, Lord, ako ang maglilingkod, hindi ako ang paglilingkuran. Are you with me, kapatid? Samantalang sa ibang, sasabihin na, naku, wala akong gift dyan sa servant leadership na yan. No? Brothers and sisters, it is wrong. Sapagkat lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na tumulong. Tama ba mga kapatid? Sa maraming pagkakataon. Naranasan nyo na bang tumulong sa inyong kapwa? Amen po ba? Halimbawa, may nalaglag dyan sa kalsada, sa bukid o sa kanal. Tutulungan ba natin? Amen po ba? Tutulungan natin lalo na kung walang ibang tutulong. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kasi sabi dyan next, your character reveals your ministry, but your servant's heart will reveal your maturity. Hallelujah. Kung meron kang puso na tumutulong at naglilingkod, doon mo makikita na ang isang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano ay mature na. Amen mga kapatid? Anong sabihin pag mature na? Kaya na niyang pagtagumpayan ang mga simple, maliliit man at mga malalaking bagay sa kanyang buhay. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So while you may not be gifted for a particular task, yet you are called to do it if no one gifted at it is around. Kung may mga bagay na dapat gawin, lalo po sa loob ng church natin, na sa tingin mo, hindi ko gift yan, hindi ko kaya yan. Kaso,
Wala namang ibang gagawa. Hello? Ikaw na ang gumawa. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Luminga-linga ka lang dito sa church, marami pong gagawin diyan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At kung nakita mo, ba't parang 6 na buwan na akong umaattend dito, hindi pa rin naaayos ang kisame na yan. No? At kung alam mo namang kaya mo, o kaya may pera ka, pambayad para ipagawa yan, why don't you do it? Tama ba mga kapatid? Because it is your opportunity. Sabi nga natin, opportunity. Na ipakita na ikaw nga ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Tandaan nyo lang po ito. Lagi kong sinasabi. Next, your primary ministry is where you are gifted. Your secondary ministry is where you are needed. No? Kung saan ka magaling, doon ka maglingkod. Magaling ka kumanta, di magpakanta ka. Pero sinabi mo, hindi ako marunong magluto. Walang magluluto o walang maghihiwa ng sibuyas. Kahit na kumakanta ka, wala ka namang ginagawa, ikaw nang maghiwa ng sibuyas at tumulong ka para maluto ang pagkain. Are you with me, kapatid? Amen po ba? In that way, lahat tayo ay nagiging kagamit-gamit at nakakatulong tayo sa Diyos at sa Kanyang gawain. Shout Amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sabi dyan, next, anyone can be a servant, even Jesus. Kahit sino pwedeng maging lingkod. Maging ang ating Panginoong Kristo. No special talent or gift is required to stay after a meeting to pick up trash or stack chairs. No? Yung paglalampaso, yung pagpupunas ng mga upuan, kailangan pa ba ng special talent dyan? Kailangan ba ng degree na anong gagawin mo sa chairs? Magpupunas ng upuan. Dapat BS, ganito. Wala namang sinabing ganon. Tama mga kapatid? Amen po ba? Yung kakayanan na yan ay hindi kailangan ng requirement. Isa lang ang kailangan. All it requires is a character of a servant leader. Amen po mga kapatid? Kaya aral tayo pagkatapos ng gawain, sinasalansan na natin ang mga upuan kasi meron tayong servant heart. Are you with me? Amen. So next, today let me just share with you how can you know if you have the heart of a servant. It is impossible to serve in church for a lifetime without ever being a servant. And you must have a servant heart. Tandaan nyo po ito. Pag hindi mo na-develop ang pagiging servant, pagiging humble sa loob ng church, mapapagod ka at mawawala ka rin kalaunan. Amen na kapatid? Sa tingin nyo po ba si Pastor Ganay napapagod? Tao po ba ako? Tingin nyo sa akin, tao na. No? Napapagod din po ako. Pero may kasabihan po kami dito, ang may karapatang magpahinga ay yung mga marami nang nagawa. Kung marami naman talaga nagawa, magpahinga. Pero yung mga wala pang nagagawa at puro pahinga, ibang klase yon. Tama ba mga kapatid? So today, let me just share with you 3 of the 6 characteristics of a real servant. Are you ready? Alright, so number 1, sabi po dyan, next, number 1, real servants make themselves available to serve. No? Ang tunay na lingkod, ginagawa niyang available. Pwede ako, pastor. Saan? Sa paglilingkod. Amen po? Now, kung ako'y papipiliin ng kasama ko dito sa loob ng church, ang pagpipilian, ability versus availability, or able versus available, ang pipiliin ko, yung available. Amen mga kapatid? Kasi yung able, wala naman, laging nasa trabaho, laging nasa labas, hindi pumupunta sa church. Doon na ako sa available na kahit na ituro mo na kung anong gagawin, hindi pa rin makuha. Ang mahalaga, may katulong ka, kasama ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen na kapatid? Dapat parang Boy Scout. Ano pong motto ng Boy Scout? Laging handa. Pag pinatawag ka sa church, dapat ang iyong motto ay laging handa. Kagaya ng mga sundalo, pag pinatawag yan sa kanilang call of duty, no? Pupunta kagad yan sa kampo, kahit natutulog pa yan. Ang mga doktor, pag may pasyente, pupunta kagad yan sa ospital. Amen na kapatid? Bakit sila pupunta? Bukod sa sila'y tinawag doon sa bukasyon na yon, may bayad. Sabihin sa katabi, may bayad .
Now, papaano kung walang bayad? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Nagtawag si pastor, may gagawin po tayo sa church, pwede po ba kayo? Please, pwede po ba kayo? Pupunta po ba kayo mga kapatid? Kahit walang bayad? Are you still willing to serve for free? Amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Pakilista po yung mga nag-amen, kasi may gagawin po tayo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, bakit natin ito sinasabi? Sapagkat pag tumutulong ka at masaya ka, ibig sabihin nun, may servant heart ka. Look at this. Sabi yan, happiness is found in helping others. Tama ba mga kapatid? Kung hindi mo makita sa sarili mo na kapag tumutulong ka, ikaw ang lagi naglalabas, no? Tapos kahit na ikaw nang gumagastos ay masaya ka pa rin, ibig sabihin, you have a servant heart. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? If you only serve when it is convenient for you, you are not a real servant. Let me repeat that. If you only serve when it's convenient for you, you are not a real servant. Real servants do what's needed even when it is inconvenient. Amen po mga kapatid? Gagawin niya pa rin kahit na busy siya, kahit mayroong pasok, kahit may trabaho, kahit may anak o pamilya, pag siya'y pinatawag ng Panginoon, pupunta siya at maglilingkod, hindi sa tao, kundi sa ating Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ever wonder, yung mga gumagawa po dito sa loob ng church, kung tatanungin nyo, ano bang mga natapos yung mga yan? Meron pong mga natapos yan, pero nakita mo, naglalampaso, nagpupupukpok dito, na minsan ang kamay na nga ang napupukpok kasi hindi nga sanay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero bakit nila ito ginagawa? Sapagkat meron silang servant heart. Are you with me mga kapatid? Now, pag pinapatawag ka ng Panginoon sa church para magluto, magluluto ka ba? Pag sinabing maglinis tayo sa church, maglilinis ka ba? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka magdadabog. Baka magdadahilan ka. Ayan mga nanay, tandaan niyo po ang inyong mga sinasabi. Sapagkat ang ating pong women's ministry ay buo na at kompleto ng mga officers. Palapakan nga po natin sila. Last Sunday, kompleto na po sila. No? At lahat ng yan ay tatawagin kayo isa-isa para gumawa dito sa loob ng church. At ang tawag dyan ay Women's Ministry. Shout Amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Natutunan na natin, Acts 20 verse 35. Sabi dyan, you should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Sa Good News Bible, there is more happiness, makarios, in giving than in receiving. Kaya kapag nagbibigay ka sa church at ikaw ay masaya, hindi ka nasasaktan, hindi ka nahihirapan, hindi ka nagrereklamo, hindi mo kinukumpara yung binigay mo sa binigay ng iba. Ba't siya ito lang? Ba't ako ganito? Amen mga kapatid? Ang sabi ng Diyos, kung masaya ka habang nagbibigay ka, ikaw ay makarios. You are super blessed and happier than happy in Christ. Shout Amen! Palapakan natin ng Diyos. Are you still with me? Amen po ba? May iba kasi na kapag tinamaan ang schedule po nila, nakakalimutan po nila yung commandment number 1. Ano po yung commandment number 1? Put God first. Unahin mo ang Diyos. Sabi sa katabi, unahin mo ang Diyos. Kahit busy ka. Amen na kapatid? Mas inuuna minsan kasi ang sarili, ang mga plano nila kesa sa Diyos. Now, kung iisipin mo na ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos mo ba'y mayaman? Ang Diyos mo ba'y makapangyarihan? Ang Diyos mo ba'y mapagmahal? Kung yan palang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka magdadalawang isip na pumunta at maglingkod pag ipinagtawag ka sa church. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Oo, kasi kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Now, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang palasyo, ito po ay isang karangalan. Tama ba mga kapatid? Kasi ang pinaglilingkuran mo ay hari. At hindi ka naman talaga tinuturing na alipin doon. Bakit? Sapagkat lahat ng kailangan mo ay isusupply ng hari na pinaglilingkuran mo. Tama mga kapatid?
Brothers and sisters, tayo ay naglilingkod sa hari ng mga hari. At kapag ka naglingkod ka sa ating Panginoong Hesus, lahat ng iyong mga pangangailangan, ang kanyang pangako ay idaragdag niya. At hindi kanya pagkukulangin. Umaapaw ang pagpapala sa lahat ng inuuna ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen po mga kapatid. Tatanungin ko uli kayo, kapag pinapunta ba kayo sa church, pupunta po ba kayo? Hindi ba kayo magdadabog? Ayan, narinig kayo ng Panginoon. Amen na kapatid? Servants see interruptions as divine appointments for ministry and are happy for the opportunity to practice serving. No? Alam natin na talagang pag Sunday, Sabado, no? Busy talaga yan. Pero kung yung busy na schedule mo ay pangit mga pakinggan isiningit mo ang Diyos, no? Brothers and sisters, that is your opportunity to practice serving. Amen na kapatid? Siyempre sa una, hindi mo talaga magugustuhan na bakit ba tinatapat pa kung kailan may lakad ako. Tama ba mga kapatid? Pero kung ikaw ay laging may lakad at tinatawag ka ng Diyos at inuna mo ang Diyos, then you can practice the servant leadership and servant heart sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. Next, number 2. Real servants pay attention to needs. Again, real servants pay attention to needs. Ang totoong naglilingkod, inaalam niya kung anong pangangailangan. Kaninong kailangan? Sa'yo ba? Kanino? Pangangailangan ng ibang tao. Amen na kapatid? Amen po ba? Tingin po kayo dito sa ating church. Ano po ang kailangan ng ating simbahan? Grabe. Aircon agad. yun ang naiisip natin. Pero itong isipin ninyo, kung bawat isa sa inyo ay nag-iimbita, at malay natin, yung naimbitan nyo pala ay talagang mayaman. Amen na kapatid? Solved na. Maraming mga nagsisimba at higit sa lahat, natugunan pa ang pangangailangan ng ating church. Amen na kapatid? Amen po ba? Amen? Amen. Kaya dapat alamin natin kung ano talaga ang tunay na pangangailangan. Brothers and sisters, ang tunay na kailangan, ang bawat isa sa atin ay magdala. Ilan? Ng isang kaluluwa para sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Kailangan ng Diyos ng kaluluwa. Hindi niya kailangan ng anumang material na bagay. Sapagkat ang kaluluwa na yan, dala niya lahat ng material na bagay at siya ang magpupuno ng pangailangan ng church gamit ang tao na iyon. Ganun, amen? Amen po ba mga kapatid? Servants are always on the lookout for ways to help others when they see a need. They seize the moment to meet it just as the Bible commands us. Sabi sa Galatians 6:10, look at this. Whenever you have the opportunity, sabi nga natin, opportunity. We have to do what is good for everyone. Look at that. Especially for the family of believers. Ano yung oportunidad na yon? Na gumawa ka ng mabuti. Gumagawa po ba kayo ng mabuti? Etong mas maganda, naging mas malinaw. Especially for the family of believers. Gawan mo ng mabuti yung katabi mo. Amen mga kapatid? Gawan mo ng mabuti yung kapatiran na yan. Sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Notice that God says the need of your church family are to be given preference or first choice. Not put at the bottom of your things to do list. No? Unahin mo palagi ang pangangailangan ng church ng gawain ng Diyos. Huwag mo itong iuhuli. Sabi sa katabi, huwag mong iuhuli. Amen na kapatid? Sapagkat ang isang lingkod, laging naghahanap yan ng tutulungan. Amen po ba kapatid? Amen po ba? Amen. Why? Next, charity begins at home. It expresses the overriding demand to take care of one's family before caring for others. Ang pagiging mapagbigay ay nagsisimula saan? Sa bahay. Tama ba mga kapatid? Kaya kung ang mga magulang mo hindi mapagbigay, syempre mga anak hindi rin.
Tama? Pero pag ikaw mismo na magulang ay mapagbigay, na ituturo mo, na ipapasa mo sa iyong mga anak at sa lahat ng nasa iyong tahanan na dapat ikaw ay nagbibigay din. Amen, mga kapatid? Kagaya ni Pablo, sabi niya, bilang isang magulang sa church, siya na ang nagpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan ng simbahan. Hindi po baliktad, no? Na ang anak dapat ang nagpo-provide para sa magulang. Tama ba mga kapatid? Sino ang nagpo-provide? Ang magulang o ang anak? Ha? Malinaw po ba yun mga kapatid? Kaya hindi naman pressure sa mga anak na kapag hindi masyadong makapagbigay sapagkat minsan kinakapos din sa budget. Tama ba mga kapatid? Look at the verse. Look at this. 2 Corinthians 12 to 14. After all, children should not have to provide for their parents. But, look at the contrast. Parents should provide for their children. Amen mga kapatid? Kapag madamot ang bata, malamang salat o kinukulang sila sa kanilang bahay. Kapag madamot ang pastor, madamot din ang member. Tama ba mga kapatid? At marami na rin po tayong kilalang ganyan. Kaya dapat matuto tayo sa kanilang mga example. Dapat laging mapagbigay tayo. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Proverbs 3 verse 27, sabi diyan, do not withhold good for those who deserve it when it is in your power to help them. Tagalog, huwag mong pipigilan na gumawa ng mabuti sa kahit kanino kung ito naman ay kaya mo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Ang tanungin mo ay, ano ba ang kaya ko? At doon ka magsimula. Dahil pagkat nasagot mo ang tanong na yan, makakagawa ka na at makakapaglingkod ka na sa iyong kapwa at sa Panginoon. Can I hear amen? Amen. Proverbs 3 verse 28 sa Good News Bible, never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them now. No? Pag may lumapit sa iyo at humingi ng tulong, no? Binibigyan ka ng Diyos ng chance or ng opportunity to grow in servanthood. No? Lumapit sa iyo, humingi ng tulong. May kakayanan naman na magbigay. Pag pinalampas mo ito, then you lose the blessing. You get that, mga kapatid? Amen po ba? Bakit pastor na walang blessing? Humingi ng tulong sa iyo. Meron ka naman dyan. Sabi niya, pahingihan ng 100 kasi walang pamasahe. Meron ka namang 200 dyan. Di bigay mo yung 100. Kaya mo eh. Tama ba mga kapatid? Pero pag nagdamot ka at hindi mo ibinigay iyon, then you lose the blessing. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. 2 Corinthians 9:8, sabi po, and God is able to make all grace abound in you, so that in all things, at all times, having all that you need, look at that, you will abound. Mag-uumapaw ka. Saan daw? In every good work. No? Pag gumagawa ka ng mabuti, at ang biyaya ng Diyos ay lalong nag-uumapaw sa iyo, mas dadami pa ang paggawa mo ng mabuti. Talon tayo sa verse 12, sabi diyan, this service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. No? Yung mga binibigay natin dito sa church, brothers and sisters, ito po'y nakakarating sa langit. Bakit? Salamat sa buhay ni brother ganito. Salamat sa buhay ni sister ganito. Pero hindi naman natin pinupulpito yon, di ba? Paano nakakarating sa langit? Sa pamamagitan ng mga panalangin ng bawat isa. Are you with me, kapatid? Na itong pagbibigay mo ay nagiging pagpupuri, an expression of thanks to God. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Gusto mo ba na marinig mo ang pangalan mo sa Diyos? Tumulong ka sa iyong kapwa. At sasabihin mo, salamat kay pastor, salamat kay brother, salamat kay sister, tinulungan niya ako, Lord, pagpalain mo siya. Amen po mga kapatid? Sige, palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? At may pangako ang Diyos sa mga nagbibigay. And Philippians 4:19, and my God will meet all. Sabi nga natin all. Anong kanyang imimit? All your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Now, ito po ay para lamang sa mga bukas ang palad sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen na kapatid?
Amen po ba? Kayo po ba yung nagbibigay sa gawain ng Diyos? Ayon sa inyong kakayanan? Amen. Hindi ka naman sinabing, lahat kayo, tigi 1,000, ha? Sabi niyo ba, wala akong trabaho, pastor. Hindi, 1,000 ka pa rin. Hindi. Ayon sa iyong kakayanan. Kung 5 piso kaya mo ang malaga, ang pangako, lahat ng mga tumutulong sa gawain ng Diyos, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Pero yung mga hindi nakakapagbigay sa gawain, kahit na maraming pagpapala, huwag umasa ng pagpapala. Bakit? Kasi hindi ka marunong magbigay ng patas na pagpapala sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, magbigay tayo. Kahit magkano ayon sa iyong kakayanan. Amen na kapatid? Kaya dito sa atin nakakatuwa kay bata, kay matanda, kay may trabaho o wala, tumatayo po yan at naglalagay sa basket. Kasi inaangkin nila ang pangako, Philippians 4:19. Lord, alam ko lahat ng pangangailangan ko ay ibibigay mo dahil kay Kristo. Shout Amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Sabi niya, next, we miss many occasions for serving because we lack sensitivity and spontaneity. Great opportunities to serve never last long. Look at that. They pass quickly, sometimes never to return again. Di nababalik yan. You may only get one chance to serve that person, so take advantage of that moment. Amen mga kapatid? Panapanahon lang ang pagtulong. Kaya halimbawa, lumapit sa iyo ang isang kapatid at talagang kailangan niya, tulungan mo na kung kaya mo. Alam naman ng Diyos kung hindi mo kaya. Amen na kapatid? Amen po ba? Bakit? Sapagkat darating ang panahon, yung laging humihingi ng tulong sa iyo, nakatapos na ng pag-aaral, may maganda ng trabaho, at ngayon siya na ang may kakayanan na magbigay at tumulong sa mga nangangailangan. Amen mga kapatid? At tatanawin niyang malaking utang na loob yan. Bakit? Kasi tinulungan mo siya. So take advantage of that moment. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya dapat maging motto natin, tutulong ako hanggat kaya ko, hanggat mayroon ako. Amen mga kapatid? Kasi paano ka naman tutulong kung wala ka? Tama ba mga kapatid? Tanong, meron ba kayo? May kakayanan ba kayong tumulong? Meron pa naman. Ayaw sumagot, Lord. Meron pa naman, Lord. Diba? Tumulong. Sapagkat pag wala na yan, paano ka patutulong? Are you with me, kapatid? Amen po ba? Amen. At kapag tumutulong tayo, isang magandang kaugalian, wala kang hinihintay na kapalit. Tama ba, kapatid? Kasi ang Diyos ang magsusukli ng lahat ng mabubuti at magandang bagay na ginawa mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sabi ni John Wesley, isa pong lingkod ng Diyos. Yan, sabi dito, do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as you ever can. Sa madaling salita, hanggat kaya, sige lang. Amen na kapatid? Sige lang, itodo mo na. Tumulong ka na, maglingkod ka na para sa kapurihan ng Diyos. Amen na kapatid? Ganito ang ginawa ni Apostol Pablo sa mga naninira sa kanya sa ministry. 2 Corinthians 12:14-15. This is now the third time that I am ready to come to visit you, and I will not make any demands on you. It is you I want. No? Sabi ni Pablo, ito na yung pangatlo kong pagpunta sa inyo at hindi ako hihingi. Ang sabi niya, it is you I want. Kayo ang gusto ko, not your money. After all, children should not have to provide for their parents, but parents should provide for their children. 15, I will be glad to spend all I have and myself as well. No? Sabi ni Apostol Pablo, bilang magulang, may gusto man akong bilhin, hindi ko na lang bibilhin. Bakit? Kasi ibibigay ko na lang sa inyo. Ibibigay ko na lang sa church. Amen na kapatid? At sabi pa nga niya, even I give myself.
Ibinigay na niya ang kanyang sarili. Bakit? In order to help you. Tama mga kapatid? Kaya kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo nagiging pabigat sa church. Bakit? Ang iniisip mo, imbis na ikaw na ang tumanggap, ikaw pa rin ang magbibigay para makatulong sa mga kapatiran. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya tanong niya sa next line ay, will you love me less because I love you so much? No? Sabi niya, binigay ko na lahat sa inyo. Wala na akong itinira. Sabi niya sa mga susunod na verses, hindi naman ako umaasa ng balik para hindi ako maging pabigat sa kahit kanino. Pero paano naman siya? No? Sino ang mag-aasikaso sa kanya? Sino ang magtatanggol sa mga naninira sa kanya? Sino nga po ba mga kapatid? Sino po? Ang mga kapatiran. The question is next, who will pastor the pastor? Ha? Sino mag-aalaga sa tagapag-alaga? Sino ang tutulong sa mga katulong? No? O baka iniisip ng iba, bahala ka dyan, pinili mo yan eh. Amen na kapatid? Sino ang tutulong kay pastor? Pumalakpak nga po ang tutulong kay pastor. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga gustong tumulong. Amen na kapatid? Sapagkat kagaya nga po nun kami po, ibinigay na namin ang lahat ng mayroon kami. Pangarap, ambisyon para sa church at para sa mga kapatiran. Amen mga kapatid? Kaya pag may pagkakataon na matulungan nyo po ang mga lingkod ng Diyos, tumulong sa abot ng makakaya. Amen na kapatid? Wala po itong pinagkaiba sa mga OFW. Ako po ay dati pong OFW. No? At sa hirap talaga ng buhay, pag ikaw ay nasa ibang bansa, ang gusto naman ng isang OFW, pag siya umuwi, asikasuhin naman sana sila kahit minsan lang. Tama mga kapatid? Pero hindi po ito maunawa ng mga kababayan natin. Sapagkat yung iba po, pag umuwi nga yung mga taga-abroad, ang gusto nila, sila pang asikasuhin at ilibre. Tama mga kapatid? But look at this, please open your heart. Sabi sa katabi, open your heart. Pag napanood mo yung movie na Anak, yung year 2000 movie with Vilma Santos, o kaya yung bagong, hindi naman bago, yung Hello, Love, Goodbye. Napanood nyo po ba yung mga kapatid? Amen po ba? So, ang tanong doon ay, nagsakripisyo sila para sa pamilya, para sa kinabukasan. Hindi pinupulot ang pera doon Kaya kapag, ang tanong, pag nagbakasyon sila, sino naman ang magsisilbi sa kanila? Sino po? Sana ikaw yun. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Kami po, yung ate ko, si Ate Bren, nasa California po siya. Yun din ang kanyang Kaya kapag umuwi siya, as much as possible, Ate Bren, doon ka sa amin. Pagluluto kita. Doon ka na matulog. Kahit albang kaya na, ipagdadrive kita whatsoever. Bakit? Kasi alam din namin na kapag nasa malayo siya ay malungkot at minsan ay kailangan niya ng mga kasama. Are you with me mga kapatid? So ipadaman natin sa kanila ang pagmamahal at patuloy natin tulungan, lalo na ang ating mga kapamilya. Can you hear amen? Kaya hindi po pinalampas ni Lord Jesus ang bilin sa mga lingkod o mga servants. Sabi niya sa Matthew 10 verse 40 to 42, sabi niya, everybody, anyone who welcomes you is welcoming me. Sino yan? Jesus. And anyone who welcomes me is welcoming the Father who sent me. 41, if you welcome a prophet as one who speaks for God, you will receive the same reward a prophet gets. Sabi natin, same reward. And if you welcome good and godly people because of their godliness, look at that, you will be given a reward like theirs. 42, if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded. Amen na kapatid? Look at that. Malamig na tubig lang, inabot mo kay pastor, yung kanyang paghihirap dito sa pagpipreach, ginawa niya ng buong isang linggo, inabutan mo lang ng tubig, kung ano ang reward ni pastor, yun din ang iyong magiging reward, sabi ng Panginoon. Palapakan naman natin ang Diyos. Why? Because even the smallest service is noticed by God, and you will be rewarded. Can you hear amen? Amen po ba?
Kaya huwag mong isipin, nagwawalis-walis ka lang. Saan ka ba nagwawalis? Sa kaharian ng Diyos. Amen na kapatid? At pag nakita ng hari, sipag nito kahit walang bayad sige, pagpapala ang para sa'yo. Are you with me kapatid? Serve the Lord even in the smallest because it will be rewarded and noticed by God. Amen na kapatid? Sabi dyan next, serving a servant is a real greatness. No? Sabi po ni Pastor Ganian, serving a servant is a real greatness. You can begin by looking for small tasks that no one else want to do. Do these little things as if they were great things because God is watching and God will reward you. Amen po mga kapatid? Tumingin ka ng mga bagay na sa tingin mo ay hindi ginagawa ng iba, kahit maliit yan, gawin mo. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Marami pa tayong mga ministry dito na nangangailangan ng inyong tulong. Marunong ba kayo mag-distribute ng envelope? Sinong kaya mag-distribute ng envelope? Yan, Sister Pe, mga tagabigay ng envelope natin. No? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kasi kahit maliit po yan, nakikita yan ng Diyos kapag naglilingkod ka sa Kanya. Are you with me? Kaya bilang mga magkakapatid at mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo nagpapagalingan. Bagkus po yan, nagpapalakasan at nagtutulungan para sa kapurihan ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. There is no competition inside the church. Walang mas magaling kaysa sa isa, sapagkat ang bawat isa ay mahalaga sa mata ng Diyos. Can you hear amen? Sabi dyan next, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Sabi ni Zig Ziglar, simulan mo sa maliit, papalaki. Kailan mo gagawin yan? Mag-start ka na ngayon. Simulan mo na. One of my favorite quotes, wala dyan, sabi ni Mark Twain, the secret of getting ahead is getting started. Amen na kapatid? Gusto mong mauna? Gusto mo balang araw, ikaw ang pinakamagaling mag-drum dito? Simulan mo na mamaya. Mag-practice ka na. Sabi nga ng isang kabataan dyan, yung bata, Pastor, gusto ko pong mag-drum. O sige, mag-drum ka na mamaya pagkatapos ng service. Amen na kapatid? At pag yung tao na yan ay kinarir niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, makikita mo, isa na siya sa pinagaling at mahuhusay na naglilingkod sa ating Panginoon. Shout amen! Sabihin sa katabi, simulan mo na ngayon! Wag bukas. Amen na kapatid? Ngayon na. Are you learning so far? Alright. Next, number 3. Ito pong panghuli na. Number 3. Real servants do their best with what they have. Again, real servants do their best with what they have. Amen mga kapatid? Now, naglilingkod ka na nga sa Panginoon, nakakita ka na ng iyong gagawin sa loob ng church. Tanong, ginagawa mo bang best mo? O kapag free ka lang? O kapag convenient ka lang? Hello? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Dapat gawin mo ang iyong best. Why? Servants don't make excuses, don't procrastinate, or wait for better circumstances. Never say, one of these days, or when the time is right. No? Just do what needs to be done with what you have. Sapagkat paghihintayin mo yung panahon na, sabi mo, tsaka na ako magbibigay, Lord, pag yumaman na ako. Tsaka na ako magbibigay pag lumaki na yung sahod ko. Kailan pa kaya mangyayari yun? Hello? Simulan mo na magbigay sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Amen na kapatid? Sabi mo, tsaka na ako maglilingkod, Lord, kapag nagkaasawa na ako. Nagkaasawa. Lord, tsaka na pag nagkaanak na ako. Nagkaanak. Ayaw pa rin. Lord, tsaka na kapag pag matanda ka na at uugod-ugod na. Simulan mo na habang malakas ka pa. Amen na kapatid? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Kaya yung iba sabi, Lord, gusto kong humayo. Ay, teka lang, asan ba yung salon Pasko? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Simulan mo na ngayon habang malakas ka. Magbigay ka na ngayon habang maliit pa ang iyong tithes. Amen na kapatid? Kasi baka pagka 10,000 na ang tithes mo, uy, 10,000 to ha.
Tama ba mga kapatid? Give your best. Sabihin sa katabi, give your best. Sapagkat ang church po natin, ang OCW Pampanga ay naniniwala sa isang motto. Next, sabi diyan, kapag may mission, may provision. Amen na kapatid? Yung mga quote po na yan ay napo-formulate ni Pastor Gani kasi nasubukan ko na po yan sa aking buhay. Amen na kapatid? One thing, before you make a quote or a quotation, dapat itest mo muna. Ikaw ba mismo kumbinsido? Pag kumbinsido ka, i-share mo sa iba. Amen? Amen na kapatid? At ito'y napatunayan ko, kapag may mission, mayroong provision. Amen na kapatid? Why? 10 years na po tayo. Walang budget ang church na ito. Galing lang sa bigay ng mga mabubuting tao at mga pinagpapala ng Diyos. Pero look at us, isang dekada ng katapatan ng Diyos, tumatakbo ang church, gumaganda ang church, lumalago ang church dahil sa Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? May provision ng Panginoon natin. Amen mga kapatid? Amen. Hindi dapat tayo maghintay sa perfect timing sa paglilingkod. Why? Wala naman talagang perfect timing sa paglilingkod. Gawin mo na ito ASAP. Sabihin sa katabi, ASAP. Amen? Look at the Bible. Sabi diyan, Ecclesiastes 11:4, if you wait for the perfect conditions, you will never get anything done. Amen mga kapatid? Ayan, nasa Bible na po yan. Kung hihintayin mo yung tamang pagkakataon, wala kang matatapos. Amen po mga kapatid? Nasabi mo na ba sa sarili mo, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. No? Pag sinabi mo yan, gawin mo na. Or you will never get anything done. Are you with me mga kapatid? Proverbs 20 verse 4, if you are too lazy to plow in the right season, you will have no food at the harvest. No? Ito yung problema. Kasi, ayan na nga, may kakayanan ka na, pinapala ka na, kaso ito na may inaabot ka ng katamaran. No? May magagawa ka ba? Kahit malakas ka, tinamad ka, may magagawa ka ba? Hello? May magagawa po ba? No? May pera ka, lumaki yung sahod mo, kaso hindi ka nag-church, makakapagbigay ka ba? Makakapagbigay ka ba? Pwede sana sa GCash or sa bank account. Amen na kapatid? Pero dahil tinamad ka, kahit pindut-pindutin mo lang, bank transfer, ayaw mo, wala tayong magagawa dyan. You will have no food at the harvest. Why? Because giving to the Lord and giving to the needy gives us back more blessing at lalong dadami ang iyong pagpapala pag nagbibigay ka. Can you hear amen? Amen. Proverbs 22 verse 13. No? Last verse na po ata ito. Yan. Yes. A lazy person is full of excuses. Saying, if I go outside, I might meet a lion in the street and be killed. No? Ang isang tabad na tao, ang daming excuse yan. Tama mga kapatid? Yeah? Ano sister, sama ka sa akin sa church? Tsaka na. Bakit? Baka may lumabas na dinosaur, habulin ako. May dinosaur pa ba ngayon? Wala na. Are you with me mga kapatid? Ano raw ang katangian ng isang tamad na tao? Making full of excuses. Tanong, are you full of excuses? Marami ka bang dahilan? Hello? Sabi ng Panginoon, next, God expects you to do what you can with what you have wherever you are. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yun ang in-expect ng Diyos sa'yo. Anong mayroon ka? Nasaan ka man? No? Yun ang gamitin mo at gawin mo. Less than perfect service is always better than the best intention. Let me repeat that. Less than perfect service is always better than best intention. Kasi akala ng marami ang paglilingkod ay para lamang sa mga magagaling, mahuhusay, mga superstar eka. Kaya yung iba nasisiraan ng loob, hindi ko kaya yan. Sakto lang ang galing ko eh. Pero pag tinry mo mga kapatid, okay na. Kaya kahit minsan nagkakamali ka, okay na yan. Amen na kapatid? Po ba? Kasi mas maganda pa yung naglingkod at nagkamali kesa yung hindi naglingkod at umupo lamang. Tama mga kapatid? May mga values po sa ating corporations or businesses kapag nagtatrabaho tayo. Minsan nadadala natin sa church. Kaso,
Hindi lahat ng ito'y applicable sa church. Tama ba mga kapatid? Sa kumpanya, bawal malate. Tama mga kapatid? Tama po ba? Pwede naman, kaso bawas sa sahod mo. Pero hindi applicable sa church yan eh. Why? Because the church is seen as a family. Sabi nga natin, family. No? Pag hindi mo nakita ang church na family, lagi kang mag-e-expect ng excellent sa mga tao. Tama mga kapatid? At pag ganito ang pamamalakad natin sa church, lalayo ang mga tao, tatabangan ang mga tao. Bakit? Kasi nahihigpitan sila. Tama mga kapatid? Ibig sabihin mo, Pastor, ay hindi na tayo maghihigpit? No. Ang ibig sabihin lang natin na ito. Next, always do your best. Sabi sa katabi, always do your best. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yes, we aim for excellence. Gusto natin na lahat ng ginagawa dito ay maganda, mahusay, at papunta tayo doon. Amen po ba mga kapatid? Dahil sa naglilingkod tayo sa excellent na God eh. Yun ang gusto natin. But excellent doesn't happen overnight. Amen mga kapatid? Yung mga mahuhusay na yan, hindi naman yan, boom, magaling agad. Hindi po. Now, if you want to achieve excellence, look at that. Always do your best. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Lagi natin sinasabi sa mga kabataan na narito, give your best and excellent service sa Panginoon. Sa lahat ng ginagawa mo. Never nyo kaming maririnigan na sasabihin namin, yung tinatago mong talento, itago mo na lang. Hindi po namin sinasabi yon. Kahit nga minsan bali-balikunan, hindi na magkasabay. Sige, kaya mo yan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen. Dito sa OCW MMI Pampanga, lagi namin sinasabi, kaya mo yan. Sabi sa katabi, kaya mo yan. Yan. Pag hindi mo nagawa ng mabuti, bawi na lang next time. Narinig niya mga kapatid? Ganyan lang talaga sa umpisa. Amen? Sige, upuan mo lang, hawakan mo lang. Gagaling ka rin dyan. Amen mga kapatid? Why? If you do this, you are making or giving them trust, giving them hope, and building their confidence. Tama mga kapatid? Tama po ba? Sa totoo lang, mahirap mag-raise ng mga leaders. Mahirap. Sa 10 taon, sa ngayon, nagsisimula pa rin kami. Mahirap magturo ng mga instruments. Diba? Mahirap magturo ng guitar, ng piano, ng bass, at ng drum. Pero, nakukuha po yan sa tiyaga at pasensya. Sabi nga natin tiyaga at pasensya. Amen mga kapatid? We need perseverance and patience. Kaya nga po ako, pag pumunta po ako dito sa church sa Pampanga tuwing Sabado, hindi po ako namamasyal o nagliliwaliw. Kami po ay nagte-train sa mga kapatiran na gustong matuto. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Pag nagtanong ka sa mga music school, sa Yamaha or sa anumang music school, libo-libo ang gagastusin mo dyan. Try nyo lang. Pero dito, tinuturuan natin sila ng libre. Andito ng mga gamit. Bakit? Para pag natuto sila, ay maglilingkod sila sa ating Diyos na buhay. Libre din. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. At alam niyo po ba kung bakit ganito po ang ating attitude? Kasi pinagtiyagaan tayo ng Diyos. Amen na kapatid? Ako, pinagtiyagaan ako ng Diyos. Mula nung kabataan ako, hanggang sa naging youth leader ako, naging youth pastor ako, at naging pastor na ako. Pinagtiyagaan ako ng Diyos, hindi ako mabait agad. At parang hindi rin naman mabait hanggang ngayon, no? Kaya pinagtiyagaan pa rin tayo ng Diyos. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ng Diyos. At dahil pinagtiyagaan ka ng Diyos, sabihin sa katabi, pagtiyagaan mo rin ako. Amen po kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Kasi pinagtiyagaan tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen po mga kapatid? Kaya tingnan nyo po, ang ating pong worship team ay buo na. No? Mayroon na po tayong 2 banda sa pangunguna ni Brother Roel. Palapakan natin ng Lord. No? Na lahat tayo, sabi ko nga, 10 years, dapat paangat tayo, hindi tayo pababa. Dapat parami tayo ng parami. Tama mga kapatid? Kasi ibinibigay natin ang ating the best na pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Kaya naman lahat ng mga naglilingkod dito, proud ang mga magulang nila. Amen? At higit sa lahat, proud ang Diyos kasi pinaglingkuran mo siya ng buong husay. Shout Amen. Amen po mga kapatid?
Hindi masamang mangarap. Malay mo, balang araw, darating ang araw. Yan, si Brother Raven na nag-journal kanina ay magiging isang pastor pala. Amen, kapatid? Sa palapakan natin ang Diyos. Yan, si Sister Sandip ay hawak pala ng isang Bible study. Amen, kapatid? At look at that, ngayon po, ngayong taon lang na ito, tayo nagkaroon ng isang bagong pastora. Palapakan natin, Pastora Marilu. Amen po mga kapatid. At isa pang pastor, si Pastor Aban, no? Darating ang araw, malay mo, may branch na tayo sa Candaba, no? Sa San Rafael, sa Malolos. Bakit? Kasi marami pa ang mga pastor na i-raise ng Panginoon at mag-extend ang ating gawain para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Kaya po pinag-aanyaya ko kayo, lalo sa mga care leader, may pag-aaral po tayo sa ating The Master Teacher Bible School. Just do your best. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So, we'll just continue this next week. Ang ating pong Macarius Challenge ay, tayo po tayong lahat, everybody. Everybody, what is that? Give your best and excellent service to God. Sa po, give your best and excellent service to God. Amen po mga kapatid? Bigay mo na. Naglingkod ka na rin lang, ibigay mo na ang excellent at best para sa kapurihan ng Diyos. At kung hindi mo man nagawa lahat, God will do the rest. Amen mga kapatid? Shall we pray? Hallelujah. Panginoon, salamat po for reminding us to stay humble in everything that we do. And even Lord, na na-achieve na namin ang best and excellent na paglilingkod sa iyo. Lord, salamat sa pinalalahanan mo muli kami ng mga nagmamataas ay binababa mo. Pero ang nagpapakababa, tinataas mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatid na nagbibigay ng palihim sa iyong gawain, that they don't want to be recognized, but you know them, and you notice every small and big things that they do. Bless them continually, Lord. Lord, salamat sa mga kapatid na naglilingkod sa iyong ministry, kahit alam nilang hindi sila capable. Lord, salamat po sa puso ng paglilingkod. Salamat sa puso na itinalaga para sa iyo, sapagkat may pangako ka naman na kung tinawag mo ang iyong mga anak, ikaw rin ang magbibigay at pagsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi lamang sa pinansyal, kundi sa emosyonal, sa abilidad, sa kakayanan, karunungan, at higit sa lahat ng mga pagpapala mula sa langit. Lord, thank you sapagkat sa araw na ito ay patuloy mo pong chinek ang aming mga puso. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi kami nagtatapat sa iyo. And Lord, today, nawa ang maging mithiin ng aming mga puso ay patuloy na ibigay ang pinaka-excellent na paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang maglingkod sa iyo ay isang opportunity. This comes once in our lifetime at di na mauulit ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat, pinili mo kami at patuloy na pinaparami mo pa ang mga lingkod mo sa lugar na ito upang maitaas ang iyong pangalan at marami pa ang makapakinig at maligtas sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you so much for everything na natutunan namin sa araw na ito. Naway maisapamuhay namin ito, Panginoon, at patuloy na magamit sa aming buhay spiritual. Thank you so much, Father, at maingat namin binabalik sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano pong ating Macarius Challenge, everybody? Give your best and excellent service. Kanino? To God. Hallelujah. Are you blessed? Amen. Kung kayo po na-bless, ay patuloy din nating i-bless ang Panginoon through our grace giving. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like,
share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye! Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube